Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niya sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay panultihon sa kaalam nga nagkanayon non potest esse deuteronom qui non solvis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. O ay pangatarungan nga mulungtad kung was kamaturan ni pasukan. Busa pangitaon nato ang kamaturan, kay ang kamaturan mong kinabuhi, ang kamaturan sumas Biblia pung sa Diyos o ang Diyos mong kamaturan. Si Kristo mingon, ego sum vita et veritas. Ako ang kinabuhi, ako ang daan o ako ang kamaturan. San Juan 14:6. Atong pasalamat sa atong magagahom nga Diyos nga niagi apunta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Nga atong pasalamat sa atong Arsobispo yang Ekselensya Jose Serafia Palma nga daghan kayo mga nahimo sa atong Archdiocese alang sa kaugdahan labi na sa mga espirituhanong kahimtang sa mga tao sa mga parokya, daghang mga nandugang nga mga parishes gi-provide niya o mga pare nga magatiman niya, mga pare nato nga mga bardado na, mga retirado na sakit gitigom o giamuma ang ilang pagkaon, tambal nga sila mo lungtad pa og mga katuigan silang kinabuhi diha silang may nampuon mapabsanong pagpailawom sa kabubuton sa Dios atong daygon ang Ginoo niya. Unya ang abag sa atong Arsobispo, mga obispo sa Manila ni Bishop Antonio Ranyola, Bishop Emilio Bataclan nga mo iniwali atong pista sa ni Santa Teresa de Avila sa Talisay, danon matulon-anon kayo sa atong kaluwasan ng panahon sa pandemya. Nya dunay mga 76 ka mga pare nga miduyog sa iyang paghalad sa misa, Bishop Emilio Bataclan. Laing obispo nga atong gi-recognize si Bishop Dudong Midfield Bilyones nga nama-assign sa Surayan sa St. Joseph Mandawi. Og sa mga pare sa parokya, mga pare sa seminaryo nga mo'y nag-agak sa mga batanon nga kahuman silang theological studies pag-andam sa pagkapare. O sa mga laiko nga gihiyusasad ni Arsobispo Jose Serafia Palma ang Commission of the Laity. Lain-lain mga organisasyones, lain-lain mga mandated and non-mandated organizations of the Catholic faith laymen, pero natigong yun gipanguluhan ni Sister Fee Barino sa ka mapabsanon na laywoman, malamon, mapabsanon o malagaron kayo mo ay nakapasipong sa unity of the laymen, manang Commission on the Laity. O sa ban nga mga apostolado sa simbahan, sama sa apostolado ni Padre Paking Silva sa Divine Mercy Apostolate, nga doon na yung mga 3 milyon nga mga sakop na lain dapit sa Pilipinas. O giabagan sa siya sa kahigala niya si Brad Julius nga mitabang sa healing ministry. Mga daghan kayong nangayo matud pa ni Padre Paking, saksi gyud ko nakakita ko, doon ay buta nakakita, bungol nakadungog, bakol nakalakaw, doon ay mga cancer victims nga naayo pinagisigahom si Dios dias pagampo. Unya to sa masalamat ni Brad Dodong Limsua.
Nga mo'y founder sa CCTN, Cebu Catholic Television Network, nga siya gyud nagpailaom sa pagpalambo ang atong mga programa sa CCTN. May kaila, may katap na nga to sa ubang mga nasod sa kalibutan. O updating na ta sa improvement of the modern gadgets of communication, ang digital. Salamat ta ni Brad Dodong Linsua, iyang kapika Sister Dayan. O siya rito maglangan, mga igsoon, niya man akong duha ka mga amigo, diya sa kong war, si Brad Rudy Rakasa, nga mo ni tig saksak, sinagol, sa iyang pag singki sa mga katarungan sa Biblia, sa respectable man. Nga sa si John Purka, usas mga serious Catholic Bible study. Unahon na to si Brad Rudy Rakasa. Salamat Brad Sok, ug may hapon sa tanan natong mga televiewers, kutob sa maabot ni Mausibya. Labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Genesis and Veronica Rakasa, nila ni Nunoy Soria o ni Ronnie Reyes. Maayong panglantaw natong tanan. Karon Bradsog, aritas kasulatan Bradsog, dinhi sa Santiago 4:12. God is the only lawgiver and judge. He alone can save and destroy. Santiago 4:12, klaro kaayo nga ang Dios ray makahatag sa balaod ug maoy maghukom. Siya lamang ang makaluwas ug makalaglag. Santiago 4:12. Tinaw kayo nga siya lamang ang makaluwas ug makalaglag. Sa Sirach 36:22 sa maayong balita Biblia nagkanayon, ang katahom sa usa ka babae makalipay sa usa ka lalaki. Walay mas nindot pa nga tan-awon sa mata sa tao kini ra yung katahom sa usa ka babae. Sirach 36:22, klaro kaayo nga ang katahom sa usa ka babae makalipay gyud sa usa ka lalaki. Sa Sirach 9:8, inig kakita nimo sa usa ka maanyag nga babae, ilingiw ang imong naong ug ayaw ibutang ang imong hunahuna diha sa katahom ni bisan kinsa nga babae nga dili nimo asawa. Sirach 9:8. Inikakita kuno nimo og maanya ka babae, ilingiw ang imong naong. Unsa man ni Bradsog? Wa ka ni magkasumpaki Bradsog ang Sirach 36:22 ug Sirach 9:8. Paliw ko kung patin-aw ani Bradsog. Salamat kayo, Brad Rudy, si mong mayo kayong pangutana. Pero unahon na to itong imong ipasiuna ang Santiago 4:12. Nga God is the only lawgiver and the absolute judge. Ang Diyos mo bugtong nga mo panday balaod o siya mong lagi hingpit nga maghukom. So sa atong unahon na may utang na pa may mga huwis nga ang Diyos naman ay maghukom na ang buot pasabot niya na nga ang tanang tinubdan sa ginganlan nato law of the land, mga balaod sa yuta, hinuman na basically, fundamentally sa balaod sa Diyos labi na sa napo kasugo, Decalogue, 10 Commandments. Pero mao'y planos Ginoo nga ang tanan nga mga balaod sa yuta panamin gyud sa balaod nga langit nun o napo kasugo. Doon na yung mga kining mga somewhat pag bilad sa lamlawom nga binisya sa ito pagpalapad ngunang doon na sa mga huwis sa kalibutan. Sa Exodus 18, uno nga 2-3, si Hitro, o gangan na ni Moises, miduog yun, taga Madyan. O siya, Moises, dako kay bugat kayo ang imong kakuhan responsibilidad. Kay kapin sa milyon ka mga tao ng imong gialagaran. Ay buhaton, pagbuhat o maghuhukom. Nga mangulos na po ka tao. Usa, kada 50 ka tao. Usa, kada usa ka gatos ka tao. Usa, susa ka 1,000 ka tao. Mga maghukom. Pero ikaw mo'y labaw o sa mga mabugat o malisod nga paghukom sangko na nimo. So nanagid na mo na sa Biblia doon na yung taingalan the Book of Judges.
O ya sa Hebrewanon 6, versikulo 5 to 6, ningon sa ng Ginoo pinagi ni San Pablo, nga doon ay panahon nga lisod, ayuhon, usayon, ayuson, ang mga nagkasumpaki. Bo sa kinahanglan, ang maghukom nga, kamo magahimo pag panumpa kaniya. So, mao na ang rasyonali o lintunganay sa balaod. Ang tinubdan, mao gyud ang iya sa Dios. Pero doon natin nga ecclesiastical law, nga na to canon law, mga balaod sa simbahan. Ya doon ay nganlan na to mga balaod sa yuta nga gipanday sa atong kongreso, nga senado, then trubahan sa presidente, i-ratify pa gyud, i-konsulta pa gyud sa mga tao. So mo na nga natipak-tipak ang mga balaod. Ay balaod simbahan, ay balaod sa civil government, o ang Ginoo nagaagda lang nga ipasukad sa napo kasugo. Mao na nga tong kita paambit sa gikutlon ni Brother Rudy, pero kining ikaduha nga sa Sirach 9:8 ayaw pagtan-aw sa kababay nga maanyag, ayaw tanawa. Pero nahamasilayan nga gikutlon Brother Rudy sa Sirach 36:22 nga usa ka matarong og pag-agak sa atong kaugalingon sa pagtan-aw sa mga manindot ug wala na labing manindot gawa sa matahom nga babae. Mura na nagkasumpaki Brother Rudy, di ta patanawon niya ang labi na yung nindot nga talanawon ang mga gwapang babae. Wasa mingon nga laing nindot nga tanawon ang gwapo nga lalaki. Kunya ato lang ihatag din ang kahulugan ni Brother Rudy. Doon ay panultihon sa kaalam. Ngalan og euphemism. Meaning you look at a thing and elevate it into the level of admiration. And finally, admiring God, the source of beauty. Manakabantay ka sa mga beauty contest, mga manya kay mga babae, laylay dapit sa kalibutan. Doon na magibutan-aw na Brother Rudy, mga huwis. Sige na nagtanaw sa lain-lain nga matahong nga babae gikan sa lain-lain mga nationalities o nasod. Kanya, kasa din na sila. Wala sila kasa. Kaya ngilang gilantaw gibasyan ang euphemism, the principle of beauty, the principle of goodness. And likewise sa atong Christian tenets, we relate that to God, the source of beauty. Pero may mutang makasaan na. Kaya naa sa San Mateo 5:48 mingon si Jesus, kung mutanaw ka sa ka babae, usually mga manyag na. Ngayon ang Ginoo, kung mutanaw ka sa manyag nga babae, kung ubanan mo sa maulagnon nga tinguha, nakasa ka, nakapanapaw ka kaniya bisag wa pa nimo buhata. So mo na kanang euphemism, doon ay measure, doon ay tamdanan. Silang tanahon sa beauty sa babae, lawas, intellect, paso, etc. So, dili na nila butangan og timpla sa maulagon nga tinguha. O na nga lang euphemism. Ya, mo ilibar sa tabang mabayaw atong na sa pagdaig sa tinubdan og nagpanday sa mga matahom nga mo ng Dios. So, di takasana. Pero timplahan na natog maulagnon nga tinguha, ito ninduta, tumihan na niya magunaw na tag malaway. Wapagay na ito buhata, matod pa ni Jesus, nakapanapaw na ta kanaya. So we must distinguish. Taga na ito kalainan ng euphemism, and likewise, the gazing at a woman with lust L-U-S-T. Kasaat, anak. Doon ay timpla sa itong hunahuna, pagtanaw na ito sa matahom, manyag nga babae, sa matinghaon og maulag nung pangandoy. Kanang kasa na ta, bisagwa pa na ito buhata. Nasa kaalam 13:15, the beauty of the environment, the beauty of the world, o iapil na ito, the beauty of women. They are reflections of the greatness of the source of beauty, and that is God. Nga atong idugtong na, nga daigo na ito ang Diyos. Kaya nindot kaniyang binuhat.
Sa muna itong tubag sa may pangutahanan ni Brad Rudy Racasa sa grupo ni Brad Rudy karon di na ko kayo ginumdum sa mong humanism. Humanism. No, humanism. Because Rudy, humanism. I am a humanist because I always look into humanism as paradox to be clear sa katanghaga ang humanism nga gipanday o gihusay sa mga humanist. Ngunit ipanday gihusay Rudy Racasa. Salamat, Rod. Manya ato pinahon si Brad John Porca sa mga tigsangyaw, tigpaambit sa mga mensahe sa simbahan, Iglesia Katolika. June Porca. Salamat Bradsok, mayong hapon, mayong buntag sa tanang maabot ani atong televiewers niya labi na diya sa Marigondon, ato ang chapter diya sila Romeo Danyo. Salamat nagkakita kita natong Pan Brad ug sa tanan akong kauban na taga Marigondon niya labi na diya sa Mabulo, kauban ni Monsignor Casarin sila Brad Nulinggo ug sa iyang mga kaubanan sa parokya sa St. Joseph Parish Mabulo ug sa tanan nga nagsunod na to diha sa maabot ning Sibya nga Channel 47. Ako pangutana Bradsok tungod kay karong Lunes sa ulugo naman nato ang All Saints Day, All Souls Day kay 1 naman sa Nobyembre ug 1 naman sa og 2 sa mas magamartes no. Ako pangutana ako ni pasuka diha sa kining purgatorio dili ni mabasa sa Biblia. Ug kining mabasa sumala sa suwat ni San Pablo sa 1 Korinto 4:6 nga busa ang litra por litra gud ang angay tuuhan des Biblia nya matud pa sa Handbook of Catholic Faith page 461 ang dili mabasa sa Biblia nga purgatorio dili angay tuuhan. Unsa may atong ka tubag ani maong pangutana Bradsok nga mura mag-ugdang-ugdang ning ilang pangutana. Kining moong pangutana gibase sa ka prinsipyo nga kinahanglan yun nga dunay mabasa. Muna nga gikutlo na nila sa 1 Korinto 4:6 nga kinahanglan imong puy-an o panalipdan ang mga butang nga gisulat sa Dios o kadtong wa na masulat sa likway na. Muna nga doon na mga tao nga ang ilag yung principle literal, nga ilag yung mabasa litra por litra. Which this is one of the somewhat principles of literary science. Nga doon na gusto nimo basahon litra por litra. Palita mo yung kana si Santa Maria, gila man na ninyo nga birhen kanunay. Mutana ko, doon na ba na yung mabasa sa Biblia? Litra por litra. Mora nga makayo ko kaduna sa Isaiah 7:14. Nga mingon si Propeta Isaias, ang Diyos gyud mo'y maghatag og timaan kon milagro. Ang berhen manamkon, ang berhen manganak og sa kabatang lalaki, pagkangan lang Emmanuel, nga kunubaron ang Diyos kauban nato. So litra por litra. Kaya ang usag og kababaeng manamkon, she ceases to be a virgin. Dili na siya ulay. Labi na ang babaeng manganak, dili na nga ulay. Muna nga, naagi mabasa na the statement of God, words have meaning, nga nag-ingon nga ang berhen manamkon, ang berhen manganak. So, that reason could be replaced kanang berhen. Babae manamkon, babae manganak. Pero gamito ni mang pong berhen sa Griego na parthenos. Parthenos meaning nga wa gana siya may lapti, untouched by human flesh or fleshly or carnal desire. So, doon natin mabasa. Pero, kung pangutan-on tayo ng Mateo 1:16 nga si Jacob, asawa ni Jose nga bana ni Maria. Kung pangutan-on ta sa ipare sa Lucas 3:23 nga si Eliakim, Hile, mo'y amahan ni Jose bana ni Maria. Saan pa na ni mo kukay, kuy-kuy na Biblia, di ka kabasa sa kahulugan na nga, how could you reconcile that these two somewhat contradictory terms of their reporting
could be understood as non-contradictory. Mo na nga, dili na mabasa sa Biblia. Mabasa ang ato na ito makita sa ginganlan of the law of the Jewish. Lex liberate. Lex liberate. Ang buong sabutara, kung doon ay duha ka magsuong lalaki, niya naminyo ang maguwang. Niya kining mong maguwang namatay, way anak. Ang iyang byuda, dili kalingilingi iglayang lalaki. Ang manghod sa namatay, ang iyang manghod nga lalaki, maugi mga sawa sa byuda. Di sa kalikay anak, kay lex liberate man. That's the law of the Jewish people. Kaya sa diyang mga anak na ng babae nga byuda, sa gikan sa nabana niya nga manghod siyang bana, ang anak ipaangkon sa maguwang. Kaya ron dili mawala ang chain, kadina sa kaliwatan. Muna ilang malaot. Muna ka na si nganlan na to si Judah o ang usa si Eliakim. Magsuon na sila. Muna namatay ang maguwang na pangasawa ni Eliakim, Ili ang byuda siyang maguwang. So, Jose, niya gipaangkon nga anak sa maguwang. Bisag ang nanganak na basically, maong manghod. Balaod na nila. So that is the explanation nga kining atong gisgutan sa San Mateo 1:16 magsuon nining yan lang og Eliakim sa Lucas 3:23 igsuon sa inahan dili igsuon sa bahan. So mo na nga di ang kahimtang anang ingno na to tanghaga nga lisod sabton masabot na upon not by the letters of the Bible but the Jewish practice and culture. Mo ni atong mabasa sa San Mateo kapitulo 1:16. Ato lang nilakbitan pagbasa kay doon na magay gustong mangitag unsay gi nganing tawana. Si Jacob nanganak kang Jose bana ni Maria. Si Jacob nanganak kang Jose bana ni Maria. Sa Lucas 3:23 si Eliakim Hili nanganak kang Jose bana ni Maria. So lisod na pagitaw ang solusyon ana o kinirang Biblia litra por litra yung basahon. Di modo that it's really the background. That it's really looking into the culture of the Jewish people. And Lex Liberate is the name. Mao na nga ito'y katubag sa pangutana nga naaday pagtulunan nga matod pa ni San Pablo sa 2 Corinto 3:6. Ningon si San Pablo, dili kami ministro sa litra por litra. Kaya ang litra nagapatay. Ministro kami sa kahulugan o espiritu. Spiritus debat, litera nekat. Ang litra por litra magkapatay. Pero ang kahulugan sa litra maghahatag ni mo kinabuhi. Kaya na litra por litra. Sa Biblia ra, kung magkasa ng imong tuo nga matalugita, kung kaygayonan sa pagkasa ni mo imong tuong kamot, putla. Kung kaygayonan ni mo si mong duha katil kasa ka, putla. So may tabo ni mo, mamatay gikan niya na. Muna nga litra por litra magkapatay. Ang kahulugan, spirito maghahatag kinabuhi. Kanang paglugit sa mata, dili na buot bisabot. Sa ato papugnga na to, ang kaulag nga makita sa atong mata. Pugnga na to atong kamot sa pagpanulisok. O sa pagpanumbag ba. Pugnga na to ang tales pag-adtos nga balay o dapit sa kahilayan. That is the spiritual meaning. Ang litra por litra makapatay. So muna buot bisabot San Pablo. Salamat kayo, Brad, sa mayong pangutana. Nya balik ta ni Brad Rudy Racasa. Salamat pag-usab Bradso nya dito lang ko sa bala kasulatan Bradso dinhi sa Sirach 20:3. Admit when you are wrong and you will avoid embarrassment. Sirach 23 nagkanayon ang kuna kung ikaw nasayop ug malikayan nimo ang kaulaw. Sa Mateo 28:18, miduol si Jesus ug miingon kanila,
gihatag kanako ang tanang gahom sa amahan sa langit ug sa yuta. Klaro kayo, Mateo 28:18, gihatag sa amahan ang tanan niyang gahom sa langit ug sa yuta. Sa Santiago 5:14, ang mga kaparian nagdihog og lana sa mga masakiton. Og sa Marcos 6:13, ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nila lana o giayo ang daghang mga masakiton. Akong pangutana ani Bradso, wa ba gyud laing tambal ang Ginoo kanira yung lana Bradso? Paliw ko nung patin-aw ni Bradso. Salamat kayo, Brad Rodi Rakasa, si Ma'am May nga pangutana. Niya may nanawag na to. Ikaw ba kayo tawag ko na yung gitawag ko? Ato lenin to bagon. Hello, unsa atong ikalagan? Hello. Wala nawa man. Nawa tele bisig makuha siya sa dito. Di na makuha. Ang pangutana ni Brad Rodi Rakasa manindot gyapon kay Sirak 20 versikulo 3 nga kung masayop ta ang kunon ta na. Pero gato sa korte Brad Rodi, mga kriminal pa ang kunon kuyawan sila pa sa kisi-kisi. Basi kanawagan sa death penalty. Presyon perpetua ba. Pero actually maka-mitigate na kung nga sa katao nga kriminal niya sa mga korte mapabsanon kami angkon mo minus sinoon mo kunho na yung silot mo na nga sakto na nga kung mo-admit sa atong mga kasipanan makahimo ta og mga ino na to offense na tandog nga garbo o kaha na nasakitan sa atong isulti mo apologize ta nga itag ko saylo nga saylo ako admit ako na giangkon nga sayop ko so dali na makapahupay sa kasuko mo na meaning nga ang kaisog makit-an lamang sa mga mapabsanon. Kadto mga di mo kunog sayo mo na yung mga talawan ang mga diya sa mga maisog makit-an mo ang mga taong matinudanon. Unya sa sunod ni mong gihatag nga teksto Mateo 28:18 nga mingon si Jesus ang tanang gahom sa langit ug sa yuta gitugyan sa mahan nga ni kanako. So, makaingon tingali si Rodi ini puting paita sa mahan wala gigahom kay tanang gahom gud sa langit ug sa yuta niya yang ipiyang ni Kristo. So, wala imo ginuwiling juta Ginoo. Itambot sa butana nga kining the fullness of God's power was given really to Christ. But it does not really reduce or dwindle the faculty and the absolute power of the Father. Para ko nagdako kay nga dila Brother nya dagkutan siya na. Nya daghano kay mudagkot pila na kagatos madagkot pero hibuong ka gadila atong nagsiga nga atong gidagkutan nagpabilin nga wa gyud mo kunho diyan siga. Mao na ang gahom sa Ginoo, mao ang gahom sa Dios samahan. Pero pilion sa niya hatagan ang iyang anak nga nagdaso sa dakong tahas kaluwasan. Yawa siya tuhuy mo na nga sa bakul 35 katuig yayo ni Jesus. Niya gipasangin lang siya kini tahwana. Iya ni siya wa manay bata-bata ni siya wa. Kay may gahom ni pero ang gahom ni gikas siya wa. Masa may pong ni Kristo wa mo mahibaw nga ang tanan nga mahimo samahan mahimo nako. Kung ako nga mahan mo kabanhaw patay sultihan ta mo makahatag ko kang bisan kinsa. Di lang pagbanhaw, tagan ako kinabuhing walay katapusan. Makita nimo ang inganlan og kining dili katuan nga gisulti ni Kristo unless we must believe him as God. Kay tanang mahimo samahan mahimo nako. Tiyo mo na. Nana sa San Juan Radure 5:18-19. Mao nga kanang pagkasultiha nga tanang gahom na kaniya
ang tao nga makadungog ana di gud mo to unless doon ay prueba. Kung doon na may prueba, siya na 35 ka tuig nga bakol ng kamang-kamang gisultihan nas Ginoo, your sins are forgiven. Ay mong sala napasaylo na. Tindog lakaw. So mingon mga tao, dili ni katiyaw-tiyawan. Tinuod ni. Muna yung Kristo nga kining waday mong hibaw karong adlaw. Inyo mo kung gisaway ka nagtrabaho ko sadlaw ipapahulay. Niyo Jesus, hibaw mo, nga ako nga maha nagbuhat karong adlaw. Ako sa nagbuhat ning adlaw Sabado. Meaning the Father and Jesus were not Sabbath keeper. Katong giingon sa Biblia nga gibalaan samahan ay kapito ka adlaw o iyang gipahulayan dili ito sa turdi. Kaya natong panahon na upang may kalendaryo. Sa Jewish calendar chapter 2 page 204 nagingon nga kadtong panahon na pag-isulti sa Diyos sa manuwa pa'y kalendaryo pusa di ta kaingon nga kadto Saturday, Lunes o Domingo ba kay wa pa'y kalendaryo. So mao na nga ito'y katubag sa una laing punto niya kanang pagdihog og lana brother ngani karon do na tay mga timpla nga virgin oil nga daghan kay kapuslanan nga makatambal sa mga sakit sa ginawa nato niya kung natong buhok hapit nangatagak na tubo sa tubo kanay mo no murag komana pirmi ka na yung buhok pero di makin mo kuha bitaw anyways ang punto din nga ang lana tambal gyud pero kining lana nga gidihog sa masakiton it's not only an ordinary kind of oil, it is a sacramental external sign kay suna ka kung doon ay nagmasakiton diya ka ninyo tawga ang pare sa iglesia niya pagkumpisalay ka mo sa gusa o tihugi sa lana mao masakiton o ang masakiton mapasaylo niya mga sa ubos ka bubuton sa Ginoo makapaayo pa kaniya. So not healing of the body, also healing of the soul. Pagayo sa kining kalag kay makapasaylo man. So mo nang nga to lana, santo lana, the holy oil. Ya sacramental gamitos Ginoo, sacrament. Ya kadtong San Marcos 6:13 panambal gito. Ang mga apostoles sige gwalay niya doon namin masakiton ilag yung dihugan og lana niya nangayo. So meaning it's not only ordinary kind of oil but it's blessed oil nga makayo by the miracle of God proving again that the apostles sent by God really sent by the power of God. So they should be accepted. Kinahanglan tong dawaton nato sila kay gipada sila sino. Mao tubag nato sa pangutana ni Brad Rodi Rakasa atong balikan si Brad John Porca. So, last pangutana Brad Chok, kay dining naanami time, nga dinhi sa Biblia, makasiguro ba kuno, sa kaluwasan, ang kalag nga pamisahan sa purgatorio, kay diha sa 1 Pedro 1:18, dugo man ni Kristo ang makaluwas. Noon sa man ni pagkaunsa nga ang misa, di man makaluwas. Unay, mubong pangutana Brad Chok. Ang tubagan na Brad John na sa Isaiah 14:24. Ganingon ang Ginoo nga akong isulti tinuod, nga akong gitinguha matuman. Yung Lucas 1:37, nothing is impossible with the word of God. Why dili mahimos pong sa Dios? Muna katong imong ipangutana nga ibalik na to imong constraining word nga doon ay kahulugan. Kining makasiguro ba ang kalag sa purgatorio makaluwas nining santos nga misa nga gihalad nga diha sa 1 Pedro 1:18-19 dugo ra man ni Kristo ang mao'y makaluwas. Naunsa man kining mamisa dili man kining nga mabasa sa Biblia nya makaluwas di ay. Primero kanang sa ingon nimong dugo na ni Kristo sa iyang pagpanubos na sa Efeso 1:7 nga we are forgiven and we are redeemed by Christ through His death and blood on the cross. Muna iyang dugo mo iyang gihimo o gipaybaw nato nga tungod siyang gugma iyang kamatayon iyang gipasaylo atong mga sala nga naghinulsol o na tinubos kita.
So muna ang punto diya ni Kristo may tungod sa kanang niyang dugo. Pero kanang pag-ayo sa ang kining pagpasaylo sa pinagis pagampo, dili man na atong una man na sa Ginoo na sa 2 Makabeyo 12 45-46 ningon ang Ginoo kamong mga buhi balaanon og makaluwas ang inyong pagampo paras na nga matay aron na nga matay madbaran silang sala. Ang nagsulti na dili kita ang Ginoo gipaagi niya sa kapropeta niya naman na sa San Mateo 24:35 nothing is impossible with the word of God. Mahanaw ang langit o yuta pero ang pungong sa Ginoo dili mapakyas. Busa sa paingon niya nga pagampo na itong mga buhi makapasaylo sa salas na nga matay buot sabton na mga kalag sa nga matay wa may impyerno. Kay na sa impyerno di man nato pasiloon. Wa sa langit kay kanang nasa langit din man nato iampo kay luwas naman. So it's not only common sense but the truth of God as justice. As just God, doon ay dapit nga dili langit o kahimtang nga dili langit di sa impyerno nga ang nasangit diya doon ay mga tao kag may ragsa wa malangit wa sa impyerno katabangan pa sa tong pagampo o kay gisulti man na niya matuman na pero ano sa na mahitabo dili kita magbuot ang Diyos may magbuot yan basta matuman gina balaanon makaluwas ang inyong pagampo nga mga buhi alang sa nangamatay aron na nangamatay, badbaran silang sala. 2 Makabeyo, Kapitulo 12, versikulo 45-46. Tubag na nato sa pangutanan ni Brad John Porca, doon naman tayo mga may nungdanon, importante nga masayran karon pinagi sa atong mga pahibaw, atong lantaon, karon dayon kining atong mga advertisements. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maigsoon balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadman nil volitum nisi precognitum. Dili ta makahimo paghigugma sa kapagkamao nga wa na to masayri. Dili ta makahigugma sa katinhuan nga wa tay kasayuran. Mo rinungdan nga si Jesus mingon, kinsa tong magpabilin sa akong mga pulong. May bawas kamaturan. Kaya akong mga pulong kamaturan. O ang kamaturan kung inyong buhaton makaluwas. Nasa Juan 8, versikulo 31-32. Yung uban na ito karon niya si Dennis Abarquez, usa sa mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups. O si Carlo Baninas, Tesisim, usa sa mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups. At ang paminahon si Carlo
Madenas. Dagang salamat Bradsok ug mayong hapon, may gabi agad ini nga tong maabtan ini nga tong tulmanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Bradsok, sa di pa ko mangutana Bradsok, greetings nako sa among pura-paroko kanadto si Father Anthony Murillo. Mayong pagtanaw ni Mulia Father og ni Brad Mario Agbo og ni Brad Michael Cabunilas. Mayong pagtanaw kanatong tanan. Bradsok, hapit namang juta magsaulog nining gitawag natong adlaw sa mga santos o gining adlaw sa mga kalag. Sa karaang termino gitawag siya kalag-kalag. Ang ako pangutana Bradsok, bahin nining pagkabanhaw. Maoptay hinungdan nga ang atong simbahang Katolika nagtudlo nga dunay nangamatay nga tuwa dito sa purgatorio ug kinahanglan nato sila iampo aron mapadali sila pag-adtog langit. Kay tungod sa rason nga naa nagyoy pagkabanhaw ug duna na say paghukom. Diri sa pinadayag 20 Bradsok nagisgot man juto dito nga dunay unang bunga sa pagkabanhaw. Unya kato sila Bradsok, gitawag kato sila og motoy unang nakadawat sa kaluwasan. Ang ako pangutana ni Bradsok, bahin sa paghukom. Kay doon naman jud tay gitawag og paghukom nga tinagsa o paghukom nga tinibuok. Kining paghukom Bradsok kay nahitabo man jud na panahon kung ang tawo mamatay. Kung kitang mga Katoliko Bradsok nga nagtuo ta nga katong mga kalag sa purgatorio nangahukman nato sila, kani bitaw magpamisa ta Bradsok sa mga kalag sa purgatorio. Unya matud pa nila Bradsok nga ngano kita sa gitag pamisa nya wa ta sultihi sa pare sa pag hunong nagpamisa kay naluwas na ang kalag sa imong gipamisahan. Matud pa nila Bradsok nga kana ding atong pamisa Bradsok mahug day og panapi. Kay sa gilan day tatag pamisa sa mga kalag Bradsok unya wa ta sultihi sa pare nga kana naluwas na og hunong nas pamisa. Palihog di ko pagpatinaw na Bradsok kay mao man gigamit sa mga ni Brad Eli Soriano Bradsok. Kanang gitawag na itong pamisa, nga nga itong pag-apil o pagsimba sa Santos nga misa, doon na tayo silapi nga gihalan para sa kahago o mayon na ito sa kabudlay sa Tspare. May ngalan na itong stipend. Sa 2 Macabeo 12:43, Kapitulo 12:43 nga 45, gingon nga si Judas Macabeo ang general, nakamatikod nga dunay iyang mga kauban, mga sundao sa gubat nga nangapukan. Nagtuo siya nga doon na sila mga kahiwian o kasaypanan o kahakuwang pagsaling sa gisulti sa Dios pinagi ni Jeremias nga makadaog ka, Jeremias. Muna na siya matabangan. So naghipo siya sa lapi siya makauban o natigom ang napug 2,000 nga drakmas nga plata. O mo yang ipada dito sa Templo sa Jerusalem. Gihatag niya sa mga pare isip stipend soul sa kago aron sa paghimo nila sa mga halad o sakripisyo. Pero ang sumpay niya na ningon ang Diyos nga pinagi ni Judas Macabeo nga balaanon o makaluwas ang inyong pagampo nga mga buhi para sa nangamatay. Aron ang nangamatay, mabadbaran sila mga sala. So, waming ang Ginoo, paibawan niyo muna ko. Pila kami sa inyong buhaton. Aron nga makaluwas mo, katabang mo sa kalags purgatorio. Wa. Kaya ito is Ginoo ang atong generosity. Nga itong pagka maluluyon, pagka may natagon. Kaya paibawan ta nga ito mga apuhan na puuro na to ka mga katigwangan ni Pebuto na sa langit ang mo tukar sa tungo na mo no nakupamisa. So magawa na ang selfishness nga sa to pa favoring only your relatives. Dili gustong ginawa na. Muna din niya ipahibaw. Aron ka kanang atong pagkamayinatagon, pagkamatinabangon. Kaysa Sirach City 33, mingon ang Ginoo nga kung doon ay mangayo ninyo pagkitabang ng kabos, tage. Kung na kay kahatag. Guwa, ayaw sa pabalibad. Sundan na pagsultis Ginoo, ayaw kalimti ang paghandom sa nangamatay. Kanang paghandom sa nangamatay, it's not only handom. It's really what can we do for our beloved souls.
Mana gisultihan tas Biblia nga atong pagampo katabang kayo. Mana nga kining nasa Nehemias 1:9 mayon ang Dios kung mubalik ka mo kanako nga makasasala o magbinuotan mo o magtuman mo sa kong mga sugo mingon ng Ginoo bisan pagkadtong inyong nga minahal sa kinabuhi nga tuwa sa halayong langit ako nang tiguman sa akong pagbuot tigumon ko sila aron na akong ibutang ang ngalan diya kanila salabtunon ganyan pagkasulti ha. Imagine kung ubalik ka kanako magtuman ka sa kong mga sugo kadtong inyo mga minahal sa kinabuhi nga halayong dapit sa langit ako nang tiguman o gibutang ko nga akong ngalan diya kanila but sabot closer to Him but sabot they are in heaven ug kadtong ingon layo nga heaven mo na nga layo pa mo na mga souls of purgatory nga sila naganto sa temporal punishment pero bisig saon naghubad bisig saon nagliko-liko they are aiming at heaven pero muagi lagi sila glinisanan ana kayo kay makahimo deta sumalas pong Ginoo di man ta ka-argue ning pong Ginoo niyon Ginoo palanon o makaluwas kamong mga buhi ang inyong pag-ampo para sa nangamatay. Aron ang nangamatay, mabadbaran silang mga sala. Gipay ba ta? Mabadbaran ang sala sa nangamatay. Meaning katong souls o purgatory. Mo'y madali. Pastilan. Bisag, kung na lang ta, bilangguon ta niya, way suga, niya purting inita, panington ta, purting suwagay kayo na. Tuwing ko ta pastilan. Di ko kantos puyo din ibisag sa kadlaw. Niya, butang ta. Usbon, wagay hayag. Niya, nagdilaab ang init. Di kami observe sa kaminuto din ako kantos diri. Mao na bation sa kalags purgatorio kalipay. Nga palitag na sila 20 years suffering from the fire of purgatory. Niya maluwas na. Makaluwas na nila. Pinagistong pag-ampo. Putin lipaya na. Mutabang sa naslag pag-ampo na to na nasa Fundamentals Catholic Dogma. Page 323, 325. Nga ang souls of purgatory, kung masalbar na sila, mag-alindasay sila tabang kanato nga nias kalibutan. Ilikay tas disgrasya, ilikay tas sa mga katalagman, mapahalikay tas sa ilang pag-ampo, tabang sa Ginoo, nga di ta makasa, supporting ninduta. Nga itong kasing-kasing malipayon. Kanya, dili na panapi kay ang tanan ron mga butang basta maghago ka doon na magay mapaabot kanang natong stipend nasa numeros 18-20 nga ang mga saserdote kun para is templo wa tuguti pagtrabaho sa panginabuhi o okupasyon wa sila tuguti ang madto sa umaron manguma o magnegosyo diha na gyud sa templo pero kamo nga mga tao mga butanta mga parokyano sa ka templo sa Dios doon na mo ikatungdanan paghatag sa inyong ikapulo nga bahin sa ito pag doon na kayo sa 1,000 ka pesos 100 imong ihatag sa pare kung doon na kay basta ika na po doon na kayo na po kabukbaka nahalin ang usa ka baka anang halin atos pare mo na stipend mo na gisugo sa Ginoo suhol sa ilang kahago kay di sila ka panginabuhi og lain dili sila ka pagnegosyo di sila ka panguma nana sa Numeros Kapitulo 18 versikulo 21 sa ito pa even the Bible tells us to give what is stipend o suhol sa kahago sa mga sacerdote o pare muna itong tupag sa pangutana nga dili na panapi kay tanan nga butang isang unsang dapita mo adto ka o dunay butang nga mapalit og sapi gusto kay na kay kwarta pagkaon na mapalit nimo so mo na nga that is reality and that is allowed by Christ nasa Lucas G.City mingon si Jesucristo kini nga ako mga tinud-an mga apostoles sige ni kuy-kuyog nako so ang ilang pamilya ilang gibiyahan usa ningon si Kristo sultihan ta mo nga mga beneficiary nakapamuo sa mga pulong sa Ginoo nakapahimuo sa kaayuhan sa mga salvificords of God na ilang giwali doon na mo'y katungdanan sa pagtabang kanila. Kasi pong Nisos
Kini nga kong mga tinunan kuyog nako, takos silang suhol. Na nasa Lucas 10, versikulo 7. Takos gyud sa suhol. Suhulan yun. Kay gibiyaan ko taon nila ilang pamilya. Niyang pauli man sa ubang mga adlaw magdasa taon sila igpapalit sa gikinahanglan sa pagkaon sa pamilya. Ya ato mo minahon si Dennis sa Marquez. Daghang salamat Bersok ug mayong hapon kanimo ug sa tanan nga maabot niadto ang tulumanon tinawan sa pagtuong Katoliko. Also greetings nako diha sa Lapu-Lapu si Brad Alex Tampos, sila si Brad Fretondag, Brad Archie and Noel Fernandez o ni Gina Dorion. Maayong paglantaw ninyo diha. Bersok ari ko sa pangutana about sa the sacrament of matrimony. Diri sa Mateo 19 Bersok 5:6 nag-ingon diri nga tungod ni ining maong hinungdan kinahanglan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan o ang iyang inahan o makig-ipon siya siyang asawa o silang duha mahimong usa. Mateo 19:5 klaro kay Bersok nga ang usa ka lalaki mobiya sa panimalay sa iyang ginikanan ug mutipon siyang asawa aron maghiusa sila og diha sa sakramento sa matrimony. Nga kung pangutana Bersok, base po sa mga pangutana sa mga kaubanan nga giuyunan ba sa Dios kining divorce kay daghan kayo Bersok magtiayon nga 5 katuig, 10 katuig magbuwag na muhukom ngadto sa husgado nga magbuwag sila kining divorce nganong dili man ni allowed sa simbahang Katoliko nga ang usa ka magtiayon magbuwag nga pwede ma-divorce nganong annulment man Bersok ang gi-allowed sa simbahan nganong dili man divorce unsa man dining divorce Bersok matud pa sa nangutana nga nganong gidili man gyud ni sa simbahang Katoliko kining divorce palihog kog patinaw ani Bersok. Ang babae ug lalaki ulitaw og daga, way kabilinggan. Way makakulian silang kinabuhi nya tinuray nga makigugmaay. Unya magunaw na nga mabugko sila sa sakramentos kaminyoon. Sumuadto sila sa atong ministro, atong pare. Padayag. Ya dunay interview, dunay mga pangutana, dunay admonition, dunay advices ang pare nga. Di paron panahon dong anto sa kay eskwela pa magka. Inday di paron panahon anto sa law sa distancing law sa social distancing, physical distancing law sa kay eskwela pa magka. O dai ang imong ginikanan nagkinahanglan nimo, di nimo ni kabiyaan. Mo na nga ayaw la sa nagminyo kay madalig kamatay na imong ginikanan. So these are the things nga ang pare mo lantaw, mo aninaw, o mingon sa ng pare dili mahimong makasal mo. Nga naman kay kining lalaki day minyo man eh. Kinasal man eh. Nagkabuwag lang. Daga ka, pero kansi ka na kay by the way, ako di siya mo kasal mingon ng pare kay adultery man. Makapanapaw maka. Kini sang di mo ba na makasag adultery. So dili ni mahimo. Nagigugma ay mami pare. Ang gugma kinahanglan sumala sa Diyos nun nga pagdumala. Yang Diyos nun pagdumala, iyang pananaw sa Ginoong Espirituhanon, minyo maning usa. O mo na imong ibasa kining dinis San Mateo 19, ya 5-6 nga to sa unahan, nga niingon tong sa katao sa diyang nagsulti si Jesus kaminyoon, nga man nga si Moises naghata magkasulatan sa panagbulat. That is somewhat contract of divorce. Niingon na si Jesus dili kana mao ang sinugdanan gyud sa kamatuuran diha sa kaminyoon. Nga usa ka lalaki nga minyo mobiya siyang asawa, dili siya kapangitaglain. O nga asawa siyang iyang gibiyaan, mangitaglain, kapanapaw siya, kasa siya. Di siya kapangitaglain, di siya kaminyoglain. So mo na ang inganlan nato og the propriety of holy matrimony. Holy matrimony kay balaan na. So tanawon. Diya sa kining patakaran sa mga pare ang nagtuon na. Unya nga annulment, muna, makasal na with all the proprieties. Tanan nga mga sakto nga pagpangandam naa. Nya makasal na. Huwag kakulian. Nya bugtuo na, di mo sugot ang Ginoo. Mo na diborsyo. Nga usa ka matuod, matarong, nga kaminyoon, bugtuon taon sa may kakulian. Ay nagabubukus ng mana
Padre, ang bana said, nakabubukos ng asawa, kaya bigyan siya. No. You have to resolve that problem. But you cannot break the holy chain of matrimony. Na, mao na. Pero sa pagtanaw sa pare, nga na ini duol itong magtiayon, nakasal ko no sila sa pare. Nya, ilang gisay-say tanan lang problema, o niabot ang panahon na minyo sila. So, nakabantay ang pare, nga ang asawa, napugos pagkasal, pero underage. That is violation. Nya, ilang gipakita ang ilang dokumento, nga nakasal siya, siyang asawa nga underage. That is one of the violations. Kaya, ang uban sa mingon, kini isang lakiha, padre, kay minyo man eh. So, ingon sa pare, mahunan eh. Kay ganong na minyo, ganong nagpakasal man nga minyo. Wa sakpi, kay layo, kay nagtahon na gipuyan. So, pagtanaw sa pare, ang ilang kasal, dili tinuod, wa gid sila makasal. Kay underage, ang babae, niya kining lakiha day dito sa laing dapit sa Kamingawan as Mindanao doon ni asawa. Ngayon gibiyaan niya nakasal pa yun with all the facts gathered by the priest. Meaning, ang pare mingon, magbuwag yung mo dong, day. Oh, so wa mo ka sa divorce. Wa mo ka lapas sa lagda sa diborsyo. Kaya wa mo makasal. So, ideklara ni sa junta, so meaning the court of the church, nga maninaw gyud paganinaw, sakto nga ilang ipanulti, so ang pare mayngon nga wa man ni makasal. So declared void sa binisiya na nga wa sila makasal. Way bili kadto ilang seremonyas. Mo na nga dili na diborsyo. Declaring nga they were not really married. Single pa sila gyapon. Tungod sa kining ginganlan sa in English of impediment, mga babag, ang usa ka kaminyoon, matawag og dili kaminyoon. Ang usa ka kasal, dili tinuod na kasal. Mo na annulment, gitugot na, but not divorce. Nganong di matugot na si bana kay pung nas Ginoo mo butang ingon na to kanina nga ang tanan nato nga balaod sa yuta kinahanglan ipasukan, ipanamin sa napuo ka sugo. Nya usa man na sa makita na to sa napuo ka sugo. 6th commandment, thou shall not commit adultery. Thou shall not do fornication, kay lagi wa banas lamang minyo dagag ulit tao maghimo niyang buhat sa minyo that is mortal sin. So muna itong tubag sa may pagkutana ni Carlo Dennis Barquez. Balik ta ni Carlo Badenas. Dagang salamat, Brad Sok. Unya, handos na lang ko sa pangutana, Brad Sok. Kini kaya pong bahin sa kalagkalag, Brad Sok. Kung magkuwanta sa simbahan, Brad Sok, sa liturgical year nga gitawag na itong kalendaryo sa itong simbahan, kung anhita maghisgot sa Pasko sa pagkabanhaw o kining Kwaresma, Brad Sok ba? Sa atong Kwaresma, usahay mausab-usab, usahay mahimong Marso, nya mahimong Abril, agad sa takdol ang bulan, panahon sa pagkabanhaw. Mausab-usab siya, Brad Sok. Ngano man, Brad Sok, sa kalagkalag, ngano Nobyembre 1 ug 2 man gyud na siya, dili man gyud siya mausab, Brad Sok. Unsa may rason sa atong simbahan na, Brad Sok? Palihog pag patinaw, Brad Sok. Ang rason o katarungan simbahan, gihimo ni nga balaod. Nahimo ni siya nga ingno na to, tipik og bahin sa balaod simbahan. Okay, balaod simbahan, ato na tumanon. Pero, ngano na nga, Nobyembre 1 yun ang ngalan na to, All Saints Day. Sa ato patudos Los Santos, kasulugan sa tanang mga santos, nga na to ilhi, niya kalag-kalag, paghandom na to sa ato mga nangamatay, pinangga na to ng likanan. The church really sets that, nga All Saints Day. Niya dos kalag-kalag. Niya ngano na, what is the reason behind? There are some biblical passages that would support that. Pero pag-set na nga Nobyembre 1, Nobyembre 2, iyan na simbahan. Huwag na mo ng kultura simbahan, mayngon na to nga, huwag na masuot nga wala, that is unwritten law. But it is a law. Huwag na masuot na to as canon law, mayngon na to, that is not written law. Unwritten law because that is practiced culturally. The whole Catholic Church nagpransay niya. So ato nang tahuron kay ang simbahan usaman ka ino na to ginikanan nila na to inog inahan ginikanan sa atong mga pagtuo, and the church is the spouse of Christ and Christ is the head of the church. When we respect the church,
we respect Christ. Kung atong tahuron ng simbahan, sama ra kitahon nato sa Kristo, kay si Kristo man ulo sa simbahan. Mao nang atong kinabuhi sa kalibutan. Doon natin tamdanan, doon natin mga balaod sa simbahan, kanya nasulat sa Biblia, he who obeys the commandments will become happy. Not only will become happy, he is a man or woman candidate to the supernatural happiness in heaven. So kung kita niya sa kalibutan, tumanda sa sugo sa Ginoo, malipayon ta. O di lang kay malipayon, giumultas Ginoo aron makasubay sa daan nga gipaabot niya, nga gakson ta niya, dadon sa mayang walay katapusan. Maigsoon, salamat ka sa iyong tanaw, paglantaw niya itong tulumanon, nga itong katinawan sa pagtuo sa Cebu Catholic Television Network. O tanan, nga mabot sa itong Sibya, salamat sa inyong pag-apong tagbo-tapuhon. Nga itong mga kauban, akong recognize sila si John Porca, Brad John Porca, si Rudy Racasa, si Dennis Abarquez o Carlo Berenas. Salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin ka na ito. Tagbo-tapuhon. God bless us.